Isinailalim na sa state of calamity ang Cebu Province dahil sa magnitude 6.9 na lindol kagabi kung saan halos nasa 70 na ang bilang ng mga nasawi. Kanina 4 sa cabinet secretaries ang pinapunta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lugar para magsagawa ng assessment at tiyaking matutugunan ang mga pangailangan ng mga apektadong individual. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Live, Jessie! Yes, Dayan, andito ako ngayon sa bayan ng Sogod. Actually, medyo malayo-layo na ito ng konti mula sa epicenter ng nangyaring lindol dito sa Cebu, yung Bogo City. Kung sa makikita mo, blackout, walang kuryente, yung mga residente dito, walang makita. Yung iba sa kanila ay naka-standby sa labas ng kanilang bahay upang magkaroon naman ng convenience kasi nga raw medyo mainit sa loob ng kanilang bahay. At sa mga oras na ito, madilim talaga dito at iilan lamang ito sa malawak na epekto nitong 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Cebu kagabi. At kanina ay formal nang isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu. At nasaksihan din natin ang ilan sa mga eksena sa pagdadalamhati ng ilan sa ating mga kababayan na sa isang iglap ay nawalan ng mga mahal sa buhay. Kaninang umaga, inabutan ng PTV News Team ang mga pasyente ng Cebu Provincial Hospital ng lungsod ng Bogo na nasa labas ng gusali. Kanya-kanyang inasikaso ng mga kaanak na nagbabantay ang kanilang mga pasyente. Karamihan sa mga isinugod sa ospital, nagtamo ng sugat at fracture sa iba't ibang bahagi ng katawan. Di kalayuan sa mga pasyente ay nakalatag naman ang mga bangkay ng mga nasawing residente. Ilan sa kanila ay mga bata. Kaya't labis ang pagdadalamhati ng mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay. Sa pinakahuling tala ng Joint Operations Center, nasa halos 70 o 70 na ang mga nasawi sa paglindol mula sa 6 na mga bayan at lungsod. Kabilang na riyan ang mga bayan ng Tabogon, San Remigio, Medellin, Sogod, Tabuelan at sa lungsod ng Bogo kung saan may pinakamaraming nasawi na siyang epicenter ng lindol. Agad nagsagawa ng decongestion sa ospital ang provincial government upang maiwasan ang overcrowding at agad ipinadala ang ibang mga pasyente sa lungsod ng Danao. Habang ang mga nasawi ay kinilala ng mga otoridad kasama ng mga pamilya. Kaninang hapon ay dumating sina Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro, DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian at DOT Secretary Cristina Frasco. Silang lahat ay binigyan ng mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsagawa ng assessment. Ayon sa Department of National Defense, gumagawa na ng paraan ang ahensya na matugunan ang problema sa supply ng kuryente sa maraming bayan sa norteng bahagi ng lalawigan bunsod ng malakas na lindol. Tiniyak naman ang DSWD na magpapadala ng mobile kitchen, ready-to-eat boxes, mobile water purifier at mobile command center na may Starlink. Magbibigay tulong din ang DSWD sa lahat ng mga biktima at mga pamilya ng mga nasawi. Si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon naman, ipinaasikaso agad ang pagsasaayos sa mga nasirang kalsada at mga tulay sa mga karatig bayan na malapit sa epicenter. Ipapasuri din ng kalihim ang integridad ng provincial hospital kung wala ba itong mga sira at maaari pa ba itong magamit ng mga pasyente at medical experts. Dayan sa ngayon ay patuloy ang monitoring ng provincial government sa damages na tinamo matapos ang malakas na lindol. Pero ayon kanina kay Secretary Vince Dizon, pumalo na sa nasa 2 billion pesos na yung tansya nila sa damages sa mga kalsada at mga tulay dito sa mga apektadong lugar at maaari pa itong tumaas sa mga susunod na araw. Patuloy din nga nakaalerto ang mga kababayan natin dito, maging ang Cebu Provincial Government at ang mga rescue team dahil sa mayat-mayang nararanasan na mga aftershocks. Yan muna ang mga huling balita mula dito sa lalawigan ng Cebu. Balik sa inyo dyan, Dayan. Ingat at maraming salamat, Jessie Atienza ng PTV Cebu.